Chi, tigilan mo nga yung drama mo sa burol ng tatay mong janitor. Alam mo naman kung saan ka lang galing. Huwag kang magpanggap na parang mayaman ka na ngayon. Malamig na sabi ng biyanan ko sa telepono. Sumingit pang asawa ko na tumatawa. Buti nga pinakasalan kita kahit anak ka lang ng tagalinis ng CR sa school. Humigpit ang hawak ko sa cellphone habang nakatingin sa kabaong ni tatay. Pero biglang nag-iba ang tono ng biyanan ko. Teka, sandali. Bakit ayaw nang tanggapin ng hotel ang card ko? Sunod-sunod ang pindot niya. Hoy, Chi! Bakit na-decline? Anong ginawa mo sa card ko? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang gabi sa punerarya sa San Pablo, Laguna. Sa labas, maririnig ang paminsa-minsang pagdaan ng mga tricycle sa kalsada. Minsan ay may asong tatahol-tahol sa di kalayuan o kaya'y ang mahina ngunit paulit-ulit na tunog ng electric fan na umiikot sa kisame ng maliit na viewing room. Nakaupo ako sa plastic na upuan, nakaharap sa kabaong. Nasa loob noon ng aking ama, si Mang Ruben. Ang taong buong buhay kong nakita na nagtatrabaho habang nakayuko. Ang lalaking palaging may amoy na bleach, floor wax, at pawis. Ngunit kailanman ay hindi ako pinabayaan. Ngayon, tahimik na siyang nakahiga. Wala nang pagod sa mukha niya. Wala nang bakas ng matagal na pagbangon ng madaling araw. Kung may isang bagay na mas masakit pa sa pagkawala, iyon ay ang katahimikan pagkatapos. Ang pakiramdam na wala nang maririnig mula sa taong pinakamahalaga sa buhay mo. Humigpit ang hawak ko sa rosaryong nakapulupot sa aking mga daliri. Pasensya na, Tay. Mahina akong bulong sa sarili. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nakaupo noon. Nakatitig sa kabaong. Nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa sa tabi ko. Napatingin ako roon. Maya-maya ay muli itong nag-vibrate. Kinuha ko ang telepono. 3 missed calls. Lahat galing sa iisang pangalan, kay Verna, ang aking biyanan. Hindi pa ako nakakahinga ng maayos mula sa pag-iyak kanina. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon kung sasagutin ko ba o hindi, may pumasok na sunod-sunod na mensahe. Binuksan ko ang chat. Verna, nasan ka? Sumunod agad ang isa pa. Verna, tumawag ka ngayon din. At pagkatapos ay isa pang mas maiksi, ngunit halatang galit. Verna, hindi gumagana ang card ko. Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Sa harap ko ang kabaong ng tatay ko. At sa kabilang dulo naman ng mundo ay taong nagwawala dahil sa credit card. Muling nag-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag siya ulit. Sa sandaling yon, gusto kong hayaan na lang itong mag-ring hanggang sa mapagod siya. Pero kilala ko si Verna. Kung hindi ko sasagutin, tatawag iyon ng tatawag, magmemensahe. Tatawag kay Leo, tatawag sa kahit na sinong pwedeng istorbohin hanggang makuha ang gusto niya. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay pinindot ko ang answer. Hello? Mahina ako ang sabi. Halos hindi pa nga ako nakakatapos magsalita nang sumabog ang boses sa kabilang linya. Chi, ano bang nangyayari? Bakit hindi gumagana ang card ko? Napaurong ako ng bahagya sa upuan. Sa likod ng boses ni Verna ay maririnig ang kakaibang ingay. Rolling luggage na gumugulong sa marmol na sahig. Mga tao nagsasalita ng Ingles at Mandarin. At ang malinis na ambience ng isang hotel lobby. Hindi iyon tunog ng Pilipinas. Hello, naririnig mo ba ako? Iritado niyang tanong. Opo, sagot ko na mahina pa rin. Bakit nga decline ang card ko? Patuloy niya. Nasa counter kami ngayon ng hotel. Sinasabi ng staff na hindi raw approved ang payment. May narinig akong babae sa background na nagsasalita ng English. Ma'am, we're sorry but the card is not going through. Wait lang, sagot ni Verna sa kanya at halatang naiirita. Pagkatapos ay bumalik ang galit niya sa akin. Chi, ano pang ginawa mo sa card ko?
Tahimik lang ako. Unti-unti ako napatingin sa kabaong ni tatay. Sa loob ng 7 taon kong pagiging asawa ni Leo, nasanay na akong sumagot ng mahinahon, sumunod, magpaliwanag. Humingi ng pasensya kahit di ko naman kasalanan. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Chi! Sagaw ni Verna. Sumagot ka naman! Bago pa ako makapagsalita, may isa pang boses na sumingit sa tawag. Boses iyon ni Leo. Chi! Sabi niya na parang natatawa pa. Ano bang nangyayari? Andito kami sa checkout counter. Ayaw tanggapin ng card. Sa background, may maririnig pang bata na tumatawa. May kumakalansing na elevator bell. May mga taong nag-uusap tungkol sa shopping at taxi. Parang wala silang iniintinding problema sa mundo. Samantalang ako, nakaupo sa punerarya. Chi, maling sabi ni Verna na mas malamig na ngayon ang tono. Alam mo naman kung gaano kahirap mag-travel. Huwag mo ang gawing drama ang burol ng tatay mong janitor. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Parang may malamig na kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Alam mo naman kung saan ka galing. Dagdag niya. Huwag kang magpanggap na parang mayaman ka na ngayon. May narinig ako mahina, ngunit malinaw na tawa sa kabilang linya. Si Leo. Ma, hayaan mo na. Sabi niya na parang nagbibiro. Buti nga pinakasalan ko pa rin siya kahit anak lang siya ng tagalinis ng CR sa school. Nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko sa kabaong. Tahimik si tatay doon. Hindi niya na maririnig ang mga salitang yon. Pero ako ang nakarinig. 7 taon. 7 taon kong tiniis sa mga biro. Ang mga pasaring. Ang mga panlalait na nakabalot sa ngiti. 7 taon kong kinumbinsi ang sarili ko na ganito lang talaga sila. Ngunit ngayong gabi, sa harap ng kabaong ng taong buong buhay na nagsakripisyo para sa akin, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Sandali, biglang sabi ni Verna. May naririnig na sunod-sunod na pindot sa keypad. Ha? Bakit ayaw pa rin? Ma'am, it's still that line, sabi ng hotel staff. Tumaas na ang boses ni Verna. Imposible, may limit pa yan. Pagkatapos ay muling bumalik ang galit niya sa akin. Hoy, Chi! Bakit pa decline? Ano bang ginawa mo sa card ko? Tahimik akong huminga. Unti-unti kong itinaas ang tingin ko sa mukha ni tatay sa loob ng kabaong. Pagkatapos ay mahina akong sinabi. Burol lang tatay ko ngayon. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 2 segundo. Pero bago pa sila makapagsalita, idinagdag ko. Pero mas inaalala mo pa ang card. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ko ang unang bitak sa 7 taon kong pagtitiis. Tahimik pa rin ang punerarya. Sa labas ng viewing room may maririnig na mahinang usapan ng 2 bisitang dumating kanina. May kumakalansing na tasa ng kape mula sa maliit na mesa sa gilid. At sa kisame, patuloy na umiikot ang electric fan at tila walang pakialam sa bigat ng gabing iyon. Nakaupo pa rin ako sa tabi ng kabaong ni tatay. Ngayon lang ako tunay na nagkaroon ng oras para tumingin ng matagal sa mukha niya. Payapa. Mas payapa kaysa noong mga huling araw niya sa ospital. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko at kusang bumalik ang mga alaala. Noong bata pa ako, may isang tunog na halos araw-araw kong naririnig bago sumikat ang araw. Ang kalansing ng timba. Chi, gising na ako. Mahinahong boses iyon ni tatay mula sa kusina ng maliit naming inuupahang bahay sa Lucena, Quezon. Madilim pa sa labas. Ang ilaw na bukas sa iyong maliit na fluorescent bulb sa kusina na medyo kumikisla paminsan. Nakahiga ako sa manipis na kutsyon sa sahig. Nakabalot sa kumot. Pero kahit nakapikit ako, alam kong nakahanda na si tatay. Madalas kong silipin iyon. Tahimik siyang gumagalaw sa kusina. Suot niya ang kupas na uniform na kulay gray. May maliit na logo ng pribadong paaralan kung saan siya nagtatrabaho. Sa tabi ng pinto, nakasandalang mop. May timba na may halong tubig at bleach. At sa lamesa may maliit na plastic bag na may 3 pandesal. Iyon ang baon niya. Minsan ay may kasama pang sachet ng instant coffee.
Kapag napansin niyang gising ako, lagi siyang umingiti. "Oh, gising ka na pala," sabi niya. "Matulog ka pa, maaga pa." Pero madalas ay bumabangon ako. Malit pang mga paa ko noon habang naglalakad sa malamig na sahig ng semento. "Tay, papasok ka na?" tanong ko. "Oo," sagot niya habang inaayos ang timba. Pagkatapos ay aabot niya sa akin ang isang pandesal. "Oh, ito, sa'yo na to." Kayo po?" Tapos na akong kumain. Pero alam kong hindi iyon totoo. Minsan kapag walang magbabantay sa akin, sinasama ako ni tatay sa paaralan. Malaki iyon para sa batang tulad ko. Mataas ang gate, may malawak na quadrangle, at maraming classrooms na may malalaking bintana. Pero para kay tatay, hindi iyon lugar ng pag-aaral, kundi lugar iyon ng trabaho. Kapag maaga pa, halos wala pang tao. Tanging ang tunog ng wall sa sahig at ang pagtilampsik ng tubig sa corridor ang maririnig. "Dito ka muna sa bench," sabi niya sa akin. Uupo ako sa kahoy na bangko habang pinapanood siya. Iisa-isahin niyang linisin ang classroom. Bubuksan niyang pinto, wawalisin ang sahig. Pagkatapos ay magmamop. Amoy na amoy ko ang bleach at floor wax. Minsan ay mahapdi sa ilong. Pero sanay na si tatay. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. Walang reklamo. Pagkatapos ng classrooms, lilipat siya sa CR. Doon, mas matapang ang amoy ng chemical. Makikita ko siyang nakaluhod minsan. Kinukuskos ang tiles gamit ang brush. Basang-basa ang sahig. Basang-basa rin ang pantalon niya. "Tay, pagod ka na?" tanong ko minsan. Ngumiti lang siya. "Hindi, sanay na ako." Pagkatapos ng CR, pumunta siya sa faculty room. Minsan pati gymnasium kapag may event. Malawak iyon. At halos kalahating araw niyang lilinisin. Kapag tapos na siya, basa na ng pawis ang likod niya. Pero hindi ko na siya naririnig nung nagreklamo. Kahit na kailan. Nung nagsimula na ako mag-aral sa kaparehong paaralan, doon ko unang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Hiya. Isang hapon, palabas na kami ng classroom na makita ko si tatay sa corridor. Naka-uniform siya, may hawak na walis. Nagwawalis sa mga dahon na pumasok mula sa bintana. Napansin niya ang isa kong kaklase. "Uy," sabi nito. "Tatay mo ba yan?" Hindi agad ako nakasagot. Parang may bumigat sa dibdib ko. "Oo," mahina akong sagot. "Janitor siya?" Hindi ko alam kung bakit, pero napayuko ako. "Oo." May ilan pang bata na napatingin. Hindi naman sila tumawa, pero ramdam ko ang mga mata nila. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Tahimik lang ako naglakad palayo. Pero nakita ako ni tatay. "Chi!" Masaya ang boses niya. Lumapit siya habang hawak pa rin ng walis. "Oh, tapos na ang klase mo?" Sagot ko. "May assignment ka ba?" "Meron." Ngumiti siya. "Sige, aral ka agad pag uwi mo." Hindi niya napansin na hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag iyon noon. Hindi ko alam kung bakit ako nahihiya. Bata lamang ako at masyado pang maliit para maintindihan ang dignidad ng trabaho. Isang gabi, habang kumakain kami ng sardinas at kanin sa bahay, bigla akong nagsalita. "Tay? Oh, tigilan mo na kaya ang trabaho mo?" Napahinto siya sa pagkain. "Bakit naman?" Pagod ka na palagi." Tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos ay uminom ng tubig mula sa baso. "Chi," sabi niya. "Alam mo ba kung bakit ako nagtatrabaho?" Umiling ako. Para bang may ilaw sa mata niya habang nakatingin sa akin. "Para makatapos ka." Tahimik ako. "Basta makatapos ka?" Dagdag niya, mahina ngunit malinaw. Panalo na ako. Simple lamang ang sinabi niya, pero parang mabigat iyon. Hindi ko pa lubos na naiintindihan noon, pero nararamdaman ko. Parang may responsibilidad na inilagay sa balikat ko.
Habang lumalaki ako, mas lalo kong napansin ang mga bagay na hindi ko napapansin noon. Kung gaanong kaaga gumising si tatay. Kung gaano siyang kalate umuwi kapag may event sa paaralan. Kung paano siya minsang umuwi na may sugat sa kamay dahil sa paglipat ng mga upuan at mesa. Kung paano siya nauubo dahil sa kemikal na ginagamit sa paglilinis. Pero kahit na kailan, hindi siya nagreklamo. Kapag tinatanong ko siya kung pagod na siya, lagi niyang sinasabi, okay lang. Kapag sinasabi kong magpahinga siya, sasagot lang siya, sanay na ako. At kapag sinasabi kong pasensya na ako, mahirap ang buhay namin, tatawa lang siya. Hindi mahirap. Mas mahirap kung wala kang pangarap. Sa punerarya, dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nasa harap ko pa rin ang kabaong. Pareho pa rin ang katahimikan. Pero ngayon parang mas malinaw na sa akin ang lahat. Ang mga alaala, ang mga sakripisyo. Ang mga umagang gumigising siya bago sumikat ang araw. Ang amoy ng bleach na kumakapit sa uniform niya. Ang pandesal na binibigay niya sa akin kahit iyon lang ang pagkain niya. Para sa ibang tao, isa lang siyang janitor. Isang taong naglilinis ng sahig. Isang taong madaling maliitin. Pero para sa akin, siya ang taong bumuhat sa buong buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Kung bakit ako nakarating sa lugar na kinaroroonan ko ngayon. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa gilid ng kabaong. Panalo ka, tay. Mahina akong bulong. Natapos ako. Saglit akong napangiti kahit may luha sa mata ko. Kung may isang bagay na hindi kailanman nagbago sa buhay ko, iyon ay ang halaga ng taong nakahiga sa kabaong na yon. Ang janitor na minamaliit ng iba. Pero sa akin, siya ang pinakadakilang tao na nakilala ko. May mga pangarap na parang napakalayo kapag tinitingnan mo mula sa kung saan ka nagsimula. Nung bata pa ako sa Lucena, hindi ko kayang isipin na darating ang araw na magsusuot ako ng toga. Natatawagin ng pangalan ko sa entablado, na may hawak akong diploma. Sa maliit naming bahay na gawa sa hollow blocks at yero, ang pangarap ay madalas simpleng bagay lamang. Makapagbayad ng kuryente sa tamang oras, makabili ng bigas na hindi nahati sa tingi, makapasok sa eskwela na may baon kahit konti. Pero si tatay, hindi ganoong kaliit mangarap para sa akin. Nang makatapos ako ng high school, nakapasok ako sa isang state university sa Quezon. Accountancy ang kinuha kong kurso. Hindi dahil iyon ang pinakamadaling kurso, kundi dahil iyon ang kursong, sabi ng mga tao, ay may siguradong trabaho pagkatapos. Noong unang araw ng enrollment, kasama ko si tatay. Mainit ang araw, mahaba ang pila ng mga estudyante sa register. May hawak siyang maliit na envelope na may lamang pera. Pera na alam kong pinag-ipunan niya ng matagal. Kasya ba yan, tay? Tanong ko habang nakapila kami. Tumangulang siya. Kasya yan. Pero nakita ko ang mga kamay niya. Magaspang. May mga lumang sugat na parang hindi na tuluyang gumagaling. Alam kong hindi madaling ipunin ang perang nasa envelope na yon. Hindi ko alam kung ilang overtime ginawa niya para doon. Habang nag-aaral ako ng accountancy, hindi rin madali ang buhay. Maraming gabi na halos hindi ako natutulog. Sa umaga, nasa klase ako. Sa hapon at gabi naman, nagtatrabaho ako bilang working student sa isang maliit na computer shop malapit sa campus. Tagabantay ako ng mga computer. Nagpiprint ng thesis, nagbebenta ng prepaid load. Minsan ako rin ang nagwawalay sa loob kapag sarado na. Kapag alas 12 na ng gabi at sarado na ang shop, doon pa lang ako uuwi sa boarding house. Pagdating ko, mag-aaral pa ako para sa quizzes kinabukasan. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng taxation, hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Hindi ko kaya to. Mahina akong sabi sa sarili. Ang daming numbers, ang daming rules, ang daming kailangang kabisaduhin. Sa sobrang pagod ko, napapikit ako. Pero biglang may pumasok na mensahe sa cellphone ko. Tatay, binuksan ko. Anak, kumain ka na ba? Simple lamang ang mensahe, pero parang may lakas na dumaan sa katawan ko. Sumagot ako. Opo, maya-maya ay may isa pa siyang text.
Pagod ka na siguro. Konting tiis na lang. Tandaan mo ang sinabi ko. Basta makatapos ka, panalo na ako. Napatitig ako sa screen ng cellphone at doon ko ulit naalala kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Dumating din ang araw na matagal kong hinihintay, ang graduation. Mainit ang araw sa university grounds. Punong-puno ng estudyante at magulang ang campus. May mga nagtitilian. May mga nagpipicture. May mga nagyakapan. Sa backstage ng auditorium, kinakabahan ako habang hinihintay tawagin ang pangalan ko. Sa audience area nakita ako si tatay. Madali siyang makilala. Hindi dahil siya ang pinakamayaman doon, kundi dahil siya ang pinakasimple. Suot niya ang luma niyang polo na kulay light blue. Planchado iyon ng maayos. Halata na pinaghirapan niyang ayusin ang itsura niya. May hawak siyang maliit na cellphone. Iyong mumurahin na may maliit na camera. Paulit-ulit niya iyong tinitingnan. Parang nag-aalala kung gagana ba kapag gagamitin na. Tay! Sigaw ko mula sa malayo. Napalingon siya. At nang makita niya ako na nakatoga, bigla siyang napangiti. Iyong ngiting parang bata. Iyong ngiting hindi ko madalas makita dahil lagi siyang pagod. Nang tawagin ang pangalan ko sa stage, Chiara Roben Santos, Bachelor of Science in Accountancy. Naglakad ako papunta sa gitna. Sa harap ko ang dean. Sa gilid ay may mga camera. Pero ang hinahanap lang ng mata ko ay si tatay. At nang makita ko siya, nakataas ang cellphone niya. Medyo nanginginig ang kamay niya habang kinukuhanan ako ng litrato. At kahit malayo ako, nakita ko ang luha sa mata niya. Akala ko noon kapag nakagraduate na ako tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Pero mali pala ako. Mas mahirap pa ang board exam. 3 buwan akong halos nakakulong sa review center. Minsan ay bumibisita si tatay. Hindi siya pumapasok sa loob. Sa labas lang siya naghihintay. May dala siyang maliit na plastic bag na may pagkain. Baon mo, sabi niya. Isang beses tinanong ko siya, Tay, hindi ka ba napapagod sa kakakommute para lang dalan ako ng pagkain? Ngumiti lang siya. Mas pagod ako kapag iniisip kong hindi ka kumakain. Isang umaga, inilabas na ang resulta ng board exam. Nasa review center ako noon kasama ang ibang examinees. Lahat kami nakatitig sa listahan na nakapost sa website. Kumakabog ang dibdib ko. Parang hindi ako makahinga habang hinahanap ko ang pangalan ko. Hanggang sa nakita ko. Santos Chiara R. Passed. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Agad kong tinawagan si tatay. Tay? Oh, anak. CPA na ako. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay narinig ko mahina niyang paghinga. Talaga? Opo. Maya-maya, parang may konting hikbe sa kabilang linya. Panalo na ako. Mahina niyang sabi. Ilang buwan pagkatapos noon nakakuha ako ng trabaho sa isang logistics company sa Makati. Malaki ang opisina, may aircon, may sariling desk, may computer. Noong unang araw ko noon, hindi ko mapigilang isipin ang lahat ng dinaanan namin ni tatay. Mula sa maliit na bahay sa Lucena hanggang sa opisina sa gitna ng Makati. Nang makuha ko ang unang sahod, umuwi agad ako sa Lucena. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si tatay sa labas. Nagdidilig ng mga halaman. Tay! Sigaw ko. Lumapit ako at inabot sa kanya ang envelope. Ano to? Tanong niya. Sahod ko. Umiling siya. Sa'yo na yan. Hindi ako pumayag. Tay, tumigil ka na sa trabaho. Tahimik siya. Tapos na. Sabi ko, ako nang bahala sa atin. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko papayag na siya, pero umiling siya. Huwag mo akong alalahanin. Napakunot ang noo ko. Tay, masaya ako sa ginagawa ko, sabi niya. Pero tay, pagod ka na. Ngumiti siya. Iyong ngiting sanay na akong makita. Iyong ngiting tahimik pero matibay.
Masaya ako, basta alam kong hindi mo daraanan ang dinaanan ko. Napatigil ako. Wala akong maisagot. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, may mga taong hindi titigil sa sakripisyo. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil mahal ka nila. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang sagot sa matagal mo ng panalangin. Ganito ko unang nakita si Leo. Hindi bilang problema. Hindi bilang babala, kundi bilang pag-asa. 2 taon na akong nagtatrabaho noon sa logistics company sa Makati. Unti-unti ko nang nasasanay ang sarili ko sa buhay sa lungsod. Sa umaga, traffic. Sa opisina, spreadsheets at reports. Sa gabi, pagod na katawan at tahimik na apartment. Hindi naman malungkot ang buhay ko noon. Pero hindi rin ito exciting. Hanggang sa dumating ang isang corporate event ng kumpanya. Ginawa iyon sa isang hotel sa Ortigas. Malaki ang ballroom. Maliwanag ang mga ilaw na nakasabit sa kisame. May live band sa isang gilid na tumutugtog ng jazz. At sa gitna ng hall, may mga round tables sa may puting tablecloth at maliit na flower arrangement. Nasuot ko noon ang simpleng navy blue dress na hiniram ko pa sa kaibigan ko. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng event. Sa totoo lang, mas komportable pa ako sa bahay kesa sa ganitong lugar. Habang hawak ko ang baso ng juice, nakatayo lang ako sa gilid ng hall. Pinapanood ang mga taong nag-uusap. May mga manager, may mga executives. May mga taong mukhang sanay na sa ganitong klaseng gathering. At pagkatapos, may lalaking lumapit sa akin. Hi! Napatingin ako. Matangkad siya. Maayos ang suot na suit. May confident na ngiti. First time mo dito? Tanong niya. Medyo nahiya ako. Halata ba? Ngumiti siya. Konti. Pagkatapos inabot niya ang kamay niya. Leo nga pala. Tinanggap ko ang headshake niya. Chi. Accountant? Tanong niya agad. Nagulat naman ako. Paano mo nalaman? Tinignan mo yung spreadsheet sa projector kanina. Sabi niya habang tumatawa ng konti. Ganon tumingin ang mga accountant. Hindi ko naman maiwasang ngumiti. Simple lamang ang usapan namin noon. Tungkol sa trabaho. Tungkol sa traffic sa Makati. Tungkol sa kung gaanong kahirap maghanap ng parking sa Ortigas. Pero may kakaibang bagay kay Leo. Magaling siyang makinig. At mas magaling siyang magsalita. Pagkatapos ng event na yon, nagkita pa kami ng ilang beses. Minsan para sa kape, minsan para sa dinner. Sa isa sa mga gabing yon, sa isang maliit na restaurant kami sa BGC. Tahimik ang lugar. May amoy ng grilled steak at butter sa hangin. At habang nag-uusap kami, napunta ang usapan sa pamilya. Only child ka? Tanong niya. Oo. Parents? 3 lang kami dati. Sagot ko. Pero kami na lang ng tatay ko ngayon. Tahimik siyang tumango. Anong trabaho niya? Saglit akong napahinto. Hindi ko alam kung bakit. Pero may parte sa akin na nahihiyang sabihin iyon. Janitor siya, sabi ko. Inaasahan kong magbabago ang reaksyon niya. Minsan kasi ganun ang mga tao. Kapag nalaman nila saan ka nang galing, nag-iiba ang tingin nila sa'yo. Pero si Leo, hindi nagbago ang ekspresyon niya. Sa halip ay sinabi niya, marangal na trabaho yon. Napatingin ako sa kanya. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa ng tatay mo. Dagdag niya. Tumayo buong araw. Naglilinis ng kalat ng ibang tao. Aba, hindi madali yon. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Hindi ko inaasahan na may taong magsasabi niyan ng ganong kanatural. Doon ako unang napangiti ng totoo sa harap niya. Pagkatapos noon, mas naging madalas ang pagkikita namin. Laging may dahilan si Leo. May bagong cafe na nagbukas. Try natin yung ramen dito. O kaya, drive tayo sa Tagaytay. Minsan sinusundo niya ako sa opisina. Paglabas ko ng building, naroon na ang kotse niya sa parking. Pagod ka? Tanong niya. Konti. Halika, kumain tayo. May mga pagkakataon din nagpapadala siya ng pagkain sa opisina. Isang beses, dumating ang delivery rider sa desk ko.
Ma'am Chi? Oo, delivery po. Pagbukas ko ng bag, may lunchbox. At may maliit na note, kumain ka. From Leo. Hindi ko napigilang ngumiti noon. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti ako nasanay na nandyan siya. Kapag may problema ako sa trabaho, siya ang una kong tinatawagan. Kapag may magandang nangyari, siya rin ang una kong sinasabihan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa BGC Park, bigla niyang sinabi, "Gusto ko makilala ang tatay mo." Nagulat ako. Talaga? Oo. Importante siya sa'yo, diba? Tumango ako. Di importante rin siya sa akin. Noong unang beses na nakilala ni Leo si tatay, nasa Lucena kami. Simple lamang ang hapunan namin noon. Adobo, kanin at gulay. Medyo nahihiya pa nga si tatay noong una. Hindi siya sanay na makipag-usap sa mga taong naka-corporate attire. Pero si Leo ang unang nag-break ng awkwardness. "Tay Ruben," sabi niya. "Tawagin niyo na lang akong Leo." Napangiti naman si tatay. Habang kumakain kami, napansin ko kung gaanong kagaan ang usapan nila. Tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay sa probinsya. At bago umuwi si Leo, sinabi niya kay tatay, "Salamat po sa pagpapalaki kay Chi. Napakabuti niyang tao." Nakita kong napangiti si tatay. At sa sandali yun, parang naniwala ako na tama ang pinili ko. Ilang buwan pagkatapos noon, nag-aya si Leo na mag-dinner kami sa isang restaurant sa Tagaytay. Malamig ang hangin. Tanawang Taal Lake mula sa terrace. May mga ilaw ng lungsod sa malayo. Habang kumakain kami, parang may kakaiba sa kilos niya. Tahimik siya. Medyo kinakabahan. "Okay ka lang?" tanong ko. Tumango siya. Pagkatapos ay tumayo. At sa harap ng mga ilaw ng Tagaytay, lumuhod siya. Parang tumigil ang mundo ko noon. May maliit siyang kahon sa kamay. "Chi," sabi niya, "alam kong hindi perpekto ang buhay. Pero gusto kong harapin ang lahat ng iyon na kasama ka." Binuksan niya ang kahon. May singsing sa loob. "Pakakasalan mo ba ako?" Hindi ako nag-isip ng matagal. Dahil sa mga panahong yon, naniniwala ako na sa wakas, may taong hindi minamaliit ang pinagmulan ko. May taong tatanggap sa akin at sa tatay ko. "Oo," sabi ko. At habang pumapalakpak ang ilang tao sa paligid, hindi ko alam na sa sandaling yon, hindi lang ako pumapasok sa isang kasal. Pumapasok ako sa pinakamahabang pagkakakulong ng buhay ko. May mga taong sa unang tingin pa lang ramdam mo na agad kung paano kanilang tinitingnan. Hindi man sila magsalita, may kung anong malamig naman sa mga mata nila. Ganito ang unang nakilala ang mga biyanan ko. Si Verna. Isang linggo ng hapon, unang beses akong dinala ni Leo sa bahay ng pamilya nila. Matatagpuan iyon sa isang subdivision sa Parañaque. Hindi naman yun mansyon. Pero halatang pinipilit nitong magmukhang mas marangya kesa sa tunay nitong estado. May mataas na gate na kulay itim. Sa loob ng bakuran, may dalawang sasakyan. Isang luma at isang medyo bago. May mga paso ng halaman na nakaayos sa gilid ng driveway. Pero ang iba ay tuyo na ang dahon. "Relax ka lang," sabi ni Leo habang pinapasok namin ang gate. Excited lang si mama na makilala ka. Tumango lang ako. May kakaibang kaba sa dibdib ko. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa aircon. Malaki ang sala. May malaking sofa na kulay beige. Sa gitna ay may glass table na may mga magazine tungkol sa travel at interior design. Sa pader may mga framed pictures ng pamilya ni Leo sa iba't ibang lugar. Boracay, Hong Kong, Baguio. Dumating na kayo. Isang babae ang lumabas mula sa dining area. Matangkad siya. Nakaayos ang buhok. May suot na dress na halatang mamahalin ng itsura. Si Verna. "Ma," sabi ni Leo. "Ito si Chi." Ngumiti siya, pero hindi iyon ngiting mainit. Parang ngiti ng taong sanay magpakita ng magandang mukha sa harap ng iba. "Hello," sabi niya habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa.
Hi po, sagot ko naman. Lumapit siya at bahagyang niyakap ako. Pero kahit sandali lang iyon, ramdam ko ang lamig ng pakiramdam. Ang ganda mo naman, sabi niya. Ay salamat po. Accountant ka raw? Opo, tumango siya. Maganda yan. Praktikal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leo. Magaling ka talagang pumili, iho. Hindi ko alam kung compliment ba yon o simpleng obserbasyon. Pero may kakaibang tono sa boses niya. Ilang buwan pagkatapos noon, nagkaroon ng formal na dinner ang dalawang pamilya. Bago ang kasal. Hindi yon malaking event. 4 lang kami. Ako, si Leo, si Verna, at si tatay. Sa isang restaurant sa Alabang ginawa ang dinner. Tahimik ang lugar. May mahinang tugtog ng piano sa background. At sa hangin may amoy ng butter at grilled meat mula sa kusina. Medyo hindi komportable si tatay. Suot niya ang malinis niyang polo na kulay cream. Planchado iyon pero halatang luma na. Nakahawak siya sa menu na parang hindi sigurado kung anong pipiliin. Order lang kayo ng gusto ninyo, sabi ni Verna habang nakaupo siya ng tuwid sa kanyang upuan. Treat namin ito. Ngumiti naman si tatay. Salamat po. Habang naghihintay kami ng pagkain, napansin kong tahimik si Verna. Hindi siya gaanong nagsasalita. Sa halip, pinagmasdan niya si tatay. Mula ulo hanggang paa. Parang may sinusukat sa isip niya hanggang sa nagsalita siya. So, Ruben, sabi niya. Opo. Janitor ka raw sa school? Opo. Tumango siya. Ang sipag naman siguro ninyo. Medyo ngumiti si tatay. Trabaho lang po. Sumandal naman si Verna sa upuan niya at saka sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Mahirap talaga ang life kapag sanay sa service work. Tahimik ang mesa. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero si tatay ngumiti lang. Sanay na po ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumurot sa dibdib ko noon. Pagkatapos ng main course, may inilabas si tatay mula sa maliit na paper bag na dala niya. May dala pala ako, sabi niya. Binuksan niya iyon. Sa loob ay isang maliit na lalagyan ng cassava cake. Gawa niya iyon. Alam ko dahil amoy ko pa ang niyog at asukal na kumakapit sa takip. Pasensya na ha kung simple lang, sabi niya. Gusto ko lang magdala. Ngumiti si Leo. Uy, favorite ko to. Pero si Verna ang unang kumuha ng kutsara. Kumuha siya ng maliit na peraso. Tikim, ngumuya siya ng dahan-dahan. Pagkatapos, marahan niyang ibinaba ang kutsara. Matamis masyado, sabi niya. Hindi kami sanay sa ganyang food. Simple lang ang sinabi niya, pero ramdam ko na hindi lang pagkain ang tinutukoy niya. Parang may mas malalim na ibig sabihin. Parang sinasabi niya, hindi kami sanay sa mga taong tulad ninyo. Tahimik lamang si tatay at kahit pilit siyang ngumiti, alam kong naririnig niya iyon. Pagkatapos ng dinner na yon, hinatid ko si tatay sa terminal ng bus. Malamig ang hangin ng gabi. May amoy ng usok mula sa mga sasakyang dumadaan. Tahimik lang kami naglalakad papunta sa waiting area hanggang sa nagsalita siya. Anak? Oh, tay. Sigurado ka ba kay Leo? Napahinto ako. Opo. Bakit mo naman natanong? Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya mga salitang hindi ko agad naintindihan noon. Maging mabuti ka, pero huwag kang magpapaape. Napakunot ang noo ko. Tay, hindi naman sila ganon. Ngumiti siya ng mahina. Basta, tandaan mo lang. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit na envelope mula sa bulsa niya. Inabot niya sa akin. Ano to? Emergency lang. Binuksan ko ng kaunti. May pera sa loob. Tay, wag na. May trabaho na ako. Pero pinipilit niya pa rin yon sa kamay ko. Itabi mo lang. Di natin alam ang mangyayari sa buhay. Tinitigan ko ang envelope. Hindi ko alam noon kung bakit parang may bigat iyon. Hindi lang dahil sa laman nitong pera, kundi dahil sa pakiramdam na may gustong sabihin si tatay na hindi niya kayang sabihin
ng direkta. Sa bus terminal, niyakap ko si tatay bago siya sumakay. Salamat, tay, sabi ko. Para saan? Sa lahat. Ngumiti siya. Ako dapat ang magpasalamat. Masaya ako para sa'yo. Habang umaandar ang bus papuntang Lucena, nakatayo ako sa gilid ng terminal, hawak ang envelope. Sa isip ko noon, baka nag-aalala lang si tatay. Baka hindi lang siya sanay sa pamilya ni Leo. Hindi ko alam na sa gabing yon, ang simpleng babala niya ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na sinabi niya sa akin. At isa rin sa mga bagay na hindi ko agad pinakinggan. Ang unang buwan ng kasal ay parang panaginip. Tahimik, masaya, simple. Pagkatapos ng honeymoon namin ni Leo sa Bohol, bumalik kami sa Maynila na puno ng plano para sa bagong buhay namin. Isang maliit na condo unit sa Makati ang tinirhan namin. Hindi iyon malaki, pero para sa akin, sapat na iyon. May maliit na sala. May kusina na kasya lang ang 2 tao. At may balkonahe kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod sa gabi. Noong unang linggo namin doon, pakiramdam ko nasa tamang direksyon ng buhay ko. Hanggang sa dumating ang unang tawag ni Verna pagkatapos ng kasal. Isang Sabado ng umaga nang tumawag siya. Nagayos ako noon ng kusina habang nagtitimpla ng kape. Chi, sabi niya sa telepono. Opo, ma. May family lunch tayo bukas. Okay po. Maaga ka ha? Bakit po? May papagawa lang ako sa'yo. Napakunot ang noo ko. Ano po yun? Maghahanda tayo. Maraming bisita. Okay po. Hindi ko pa masyadong inisip yon. Akala ko naman normal lang. Pagkatapos ng lahat, pamilya na rin nila ako. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay nila sa Parañaque. Pagpasok ko sa kusina, agad akong sinalubong ng amoy ng bawang na ginigisa at mantika. May mga kaldero sa stove, may mga plato sa lababo. At sa gitna ng kusina, nakatayo si Verna. Oh, andito ka na, sabi niya. Opo, good. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang apron. Magugas ka muna ng gulay. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman problema ang tumulong. Pero may kakaibang tono sa boses niya. Parang hindi yun pakiusap. Parang utos. Sige po, sagot ko. Habang naghuhugas ako ng gulay sa lababo, isa-isa niyang sinasabi ang mga gagawin ko. Hiwain mo yan. Pakuluan mo yan. Pakiprito ito. Sa loob ng 2 oras, ako na halos ang gumagawa ng lahat sa kusina. Samantalang si Verna, nakaupo sa dining table. Nakakross ang paa. At paminsan-minsang nagbibigay ng instructions. Nang dumating ang mga bisita, pagod na pagod ako. Pero nakangiti lang ako dahil iniisip ko, ganito siguro kapag bagong manugang ka pa lamang. Nang gabing iyon habang pabalik na kami ni Leo sa kondo, hindi ko napigilang magtanong. Leo? Oh, normal ba na ako ang halos gumawa ng lahat kanina? Tumingin siya sa akin habang nagmamaneho. Ang alin? Sa lunch? Ngumiti siya. Si mama ba? Tumango ako. Ganun lang talaga siya. Tahimik ako. Pagkatapos ay sinabi niya ang linya na maririnig ko ng maraming beses sa mga susunod na taon. Pagpasensyahan mo na si mama, ganyan lang talaga siya. Simple lang ang sinabi niya, pero doon nagsimula ang unti-unting pagbabago ng mga bagay. Sa simula, maliliit lang ang mga hiling. Chi, pwede bang ikaw muna magbayad ng groceries? Nakalimutan ko wallet ko. Chi, pahiram muna ako ng konti. May babayaran lang kami. Chi, ikaw na muna magbayad sa electricity bill. Babawi ako. At dahil accountant ako, maayos ang sahod ko. Di ko naman iniisip yon. Pamilya na rin sila. Natural lang na tumulong. Hanggang sa dumating ang mga mas malalaking gastos. Isang gabi, tumawag si Verna. Chi, may problema tayo sa bahay. Bakit po? Sirang aircon sa sala. Ay, mainit na mainit dito hindi pwedeng ganito. Tahimik ako. Magkano po ba ang repair? Hindi na repair sabi niya agad. Kailangang palitan?
Bago? Oo. Mga 50,000 lang naman. Parang may kumalabit sa dibdib ko. Pero bago pa ako makapagsalita, sumingit si Leo. Babe, tulungan na natin si Mama. Mainit nga naman doon. Tumingin ako sa kanya. Pero, babawi rin naman tayo. Sabi niya, family mo na rin sila. At iyon ang unang beses na ako ang nagbayad ng malaking gastos para sa bahay ni Verna. Hindi ko pa alam noon na iyon ay simula pa lamang. Paglipas ng mga buwan, dumami ang tawag. Hindi na lamang si Verna, pati ang mga kapatid ni Leo. Isang hapon, tumawag ang ate niyang si Carla. Chi, sorry ha. Emergency lang. Ano yan? Nasira kasing kotse namin. Magkano daw? Mga 30,000 lang. Minsan naman ang bunso nilang kapatid. Ate Chi, kailangan ko ng pambayad ng tuition. Magkano? 20,000? At sa bawat pagkakataon, iisa lang sinasabi ni Leo. Babe, tulungan na natin. Family natin sila. Hindi ko napansin kung kailan eksakto ang nangyari. Pero dumating ang panahon na halos lahat ng financial problem ng pamilya ni Leo, ako ang solusyon. Groceries, bills, repairs, tuition, emergency. At tuwing magdadalawang isip ako, may paraan si Verna para iparamdam sa akin na ako ang masama. Kung hindi dahil sa pamilya, para saan pa ang pera? Ang damot mo naman kung hindi ka tutulong. O akala mo ba porket accountant ka na, mas mataas ka na sa amin? At tuwing sasabihin ko yun kay Leo, pareho lang ang sagot niya. Pagpasensyahan mo na si Mama, ganyan lang talaga siya. Sa mga unang buwan, sinasagot ko pa sila. Minsan ay nagpapaliwanag pa, minsan ay nagtatanong. Pero habang tumatagal, napagod na lang ako. Mas madaling tumahimik. Mas madaling magbigay na lang kesa makipagtalo. Mas madaling ngumiti kesa ipakita na nasasaktan ka. Hindi ko na malaya na unti-unting nawawala ang boses ko. At habang nakatingin ako ngayon sa kabaong ni tatay sa punerarya, doon ko tuluyang naintindihan. Hindi lamang ako naging manugang. Hindi lang ako naging asawa. Unti-unti, ginawa nila akong bangko ng pamilya. May mga bagay na kaya mong tiisin kapag ikaw ang tinatamaan. Pero kapag ang taong mahal mo na ang nilalait, ibang klaseng sakit yon. Mas mabigat, mas tahimik, at mas matagal mawala. Sa loob ng 7 taon kong pagiging asawa ni Leo, maraming beses na nasaktan ang pride ko. Pero wala nang mas mabigat pa kesa sa mga sandaling nakita kong minamaliit nila ang tatay ko. Ang pamilya ni Leo ay mahilig sa mga gathering, birthday, anniversary, Sunday lunch, holiday. May dahilan palagi para magsama-sama. Sa simula, akala ko magandang bagay iyon. Masayang bahay kapag puno ng tao. May amoy ng pagkain sa kusina. May tawanan sa sala. Pero habang tumatagal, napansin ko ang isang bagay. Sa tuwing darating si tatay, parang nag-iiba ang atmosphere. Hindi naman siya diretsong iniinsulto, pero may kakaibang distansya. Halimbawa, kapag may gathering sa bahay ni Verna, lahat ng bisita ay inaanyayahang umupo sa sala. Pero si tatay, madalas ay nasa gilid lang. Minsan nakatayo malapit sa pinto. Minsan nakaupo sa plastic chair sa may veranda. Isang beses, may family birthday party sa bahay nila. May mahabang mesa sa dining area. Punong-puno iyon ng pagkain. Lechon, pansit, barbecue at iba't ibang dessert. Habang ang iba ay abalang kumakain at nagkakwentuhan, nakita ko si tatay sa may gilid ng sala. May hawak siyang maliit na plato. Tahimik siyang kumakain. Walang kausap. Lumapit ako sa kanya. Tay, dito ka umupo sa mesa. Sabi ko. Umiling naman siya. Ayos na ako dito. Pero okay lang anak. Ngumiti siya. Iyong ngiting ginagamit niya kapag ayaw niyang maging problema. Pero alam kong may mali. Ang pinakamalinaw na alaala ko ay isang Pasko. Malamig ang hangin nung gabing yon. Ang bahay ni Verna ay puno ng ilaw ng parol at Christmas lights. May malaking Christmas tree sa sala.
May mga regalo sa ilalim nito na nakabalot sa makulay na papel. Nasa kusina ang mga babae ng pamilya. Nag-aayos ng pagkain. May amoy ng ham at spaghetti na kumakalat sa hangin. Dumating si tatay ng maaga. May dala siyang maliit na paper bag. Chi, masaya niyang bati sa akin. Tay, niyakap ko siya. Ang aga mo. Para makatulong, sabi niya. Napansin ko ang dala niyang bag. Ano yan? Mga regalo lang. Simple lang. Mga mumurahing bagay na binili niya sa palengke. Pero alam kong pinag-isipan niya yon. Habang nasa sala kami, biglang lumabas si Verna mula sa kusina. Nakita niya si tatay. Oh, Ruben, sabi niya. Good evening po, sagot ni tatay. Tumango siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Nandyan na palang delivery. May narinig kaming ingay ng sasakyan sa labas. May mga kahon na inilalabas mula sa trunk. Lumapit siya sa pinto. At Ruben, dagdag niya, parang casual lang. Pakitulungan na lang yung driver sa pag-angat ng mga kahon, no? Tahimik si tatay sandali. Ah, sige po. Ngumiti pa siya. Pero bago pa siya makalabas ng pinto, narinig ko ang huling sinabi ni Verna. Sanay ka naman sa utility work, diba? Parang may malamig na tubig na binuhos sa dibdib ko. Hindi ko agad napansin na humigpit na pala ang hawak ko sa baso ng juice. Sumunod ako sa labas. Sa garahe ay may nakaparadang van. May 3 malalaking kahon sa likod nito. Nakayuko si tatay habang binubuhat ang isa sa mga kahon kasama ang driver. Mabigat po, sabi ng driver. Ayos lang, sagot ni tatay. Tumulong akong hawakan ng isang kahon. Tay, ako na lang. Umiling siya. Wag na. Habang binubuhat niya ang kahon papasok sa bahay, napansin ko ang pawis sa noon niya kahit malamig ang hangin. At sa loob ng bahay, narinig ko ang tawanan ng mga bisita. Parang wala silang alam sa nangyayari sa garahe. Pagkatapos namin maipasok ang mga kahon, hinila ko si tatay sa gilid ng garahe. Tay, bakit mo ginagawa yun? Ang ano? Yung pagbubuhat ng mga kahon. Ngumiti siya. Ayon, tulong lang. Pero hindi ka naman nila bisita, diba? Tahimik siya sandali. Chi, hayaan mo na. Napailing ako. Tay, hindi tama yun. Hindi ka nila empleyado. Pero hinawakan niya ang balikat ko ng mahinahon. Anak, sabi niya, huwag mo nang palakihin. Pero tay, mas mahalaga na masaya ka. Napatingin ako sa kanya, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Kahit siyang nilalait, siya pang nag-aalala sa kapayapaan ko. Pagkatapos ng party, hinatid ko si tatay sa terminal. Tahimik ang biyahe namin sa kotse. Sa labas ay kumikislap ang mga Christmas lights sa mga bahay. Pero sa loob ng kotse, mabigat ang pakiramdam ko. Tay, sabi ko. Oh, pasensya na. Para saan? Sa nangyari kanina? Ngumiti siya. Ako wala yun, anak. Tay? Chi, tumingin siya sa akin. At least nakita kitang masaya. Hindi ako nakasagot dahil sa loob ko, alam kong hindi iyon totoo. Pagbalik ko sa kondo, tahimik ang lugar. Nasa sala si Leo, nanonood ng TV. Hatid mo na si Tito? Tanong niya. Oo. Good. Tumango lamang ako. Pagkatapos ay pumasok ako sa kwarto. Isinara ko ang pinto. At doon ko pinakawala ng mga luha na kanina ko pang pinipigilan. Tahimik lang. Ayoko marinig ni Leo. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, paulit-ulit kong naaalala ang eksena sa garahe. Ang tatay kong nagbubuhat ng kahon. Ang biyanan kong nagsasalita na parang normal lang iyon. At ang sarili kong nakatayo lamang. Walang nagawa. Sa gabing iyon, may tumubong bago sa dibdib ko. Hindi pa iyon galit na galit. Hindi pa iyon paghihigante. Pero matigas, mabigat. Isang pakiramdam na nagsasabing, darating ang araw na hindi ko nahahayaan na ganitong mangyari ulit. May isang bagay na mabilis masanay ang mga tao.
Kapag may isang taong laging handang tumulong. Sa simula, parang utang na loob. Pero kapag tumagal, nagiging karapatan na nila iyon. At sa pamilya ni Leo, unti-unti akong nagiging ganoon. Hindi asawa, hindi manugang, kundi parang ATM na pwedeng lapitan kapag may kailangan. Lumipas ang unang taon ng kasal. Sumunod ang pangalawa. Pagdating ng ikatlong taon, parang naging normal lang mga tawag mula sa pamilya ni Leo. Hindi na iyon nakakagulat. Halos inaasahan ko na. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa dining table ng kondo, tumunog ang cellphone ko. Si Carla, ang ate ni Leo. "Hello, Chi?" Masigla niyang bate. "Hi, ate. May hihingin na sana akong favor." Hindi na ako nagulat. "Ano yun?" "Bala kasi namin bumili ng kotse." "Ah, okay. Kulang lang kami sa down payment eh." Tahimik ako sandali. "Magkano?" "Mga 150,000 lang naman." Parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Malaking halaga iyon. Pero bago pa ako makasagot, may narinig akong boses mula sa sofa. Si Leo. "Sino yan?" "Ate mo." "Ano daw?" "Down payment sa kotse." Lumapit siya sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at kinausap ang kapatid niya. "Okay lang yan, ate," sabi niya. "Tutulungan namin kayo." Pagkatapos ay binalik niya ang telepono sa akin. "Transfer mo na lang bukas," sabi niya. Parang normal lang. Parang wala lang. Ilang buwan pagkatapos noon may isa na namang tawag. Si Verna. "Chi, may problema tayo sa bahay." "Ano po?" "Gusto ko sanang ipa-renovate ang kusina." "Kusina?" "Oo. Luma na kasi." Napatingin ako sa laptop ko kung saan naka-open ang monthly budget ko. Magkano po ang estimate?" "Mga 200,000 lang." Nanlaki ang mata ko. Hindi naman lahat sa'yo." Mabilis niyang sabi. "Kahit half lang." Bago pa ako makasagot, sumingit naman si Leo. "Babe," sabi niya. "Matanda na yan si mama. Gusto lang niya ng maayos ang bahay niya. Babawi rin naman tayo." Parang may maliit na boses sa loob ko na nagsasabing huwag. Pero mas malakas ang boses ni Leo. At mas malakas ang pakiramdam na ayokong magmukhang madamot. Sa huli, ako ang nagbayad ng malaking bahagi ng renovation. Isang hapon naman, habang nasa opisina ako sa Makati, tumawag ang bunso nilang kapatid. "Hello? Ate Chi?" "Hi. Nasa school ako ngayon." "Bakit?" "Kailangan ko kasing mag-enroll." Kulang lang po ng konti ang pera ko." "Magkano?" "Mga 70,000. Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o iiyak. "Hindi ba kayo nag-usap ni mama tungkol dito?" Tanong ko. "Busy daw siya." Tahimik ako sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang linyang ilang beses ko nang narinig sa pamilya nila. Family naman tayo, 'di ba? At sa huli, ako rin ang nagbayad ng tuition niya. Sa paglipas ng mga taon, dumami ang mga dahilan. Minsan may sakit daw si Verna, minsan may utang daw ang isa sa mga kapatid, minsan may bagong business idea. "Investment to, Chi," sabi ni Verna isang beses. "Magkano po?" 300,000 lang." Hindi na ako nagtanong kung saan mapupunta ang pera. Dahil alam ko, kahit anong sagot niya, pareho lang naman ang ending. Magbibigay ako. Sa opisina, kilala ako bilang maingat sa pera. Ako ang type ng accountant na ayaw ng kahit maliit na discrepancy. Lahat may record, lahat may resibo, lahat may documentation. Kaya kahit sa personal kong buhay, ganun din ako. Sa laptop ko, may isang folder na hindi alam ng kahit na sino. Personal record sa loob noon. May subfolder. Transfers. At sa loob ng folder na yon, nandun ang lahat. Mga bank transfer confirmations. Screenshots ng online transactions. Pictures ng resibo. Notes kung kailan at bakit ako nagbigay ng pera. Halimbawa, Carla,
Car down payment, 150,000. Verna, kitchen renovation, 120,000. Danielle, tuition, 70,000. Hindi ko iyon ginawa dahil may balak akong maningil. Hindi rin dahil galit ako. Ugali ko lang talaga. Accountant ako. Sanay akong may record. Isang gabi, habang nagtatype ako sa laptop ko sa kondo, tumingin si Leo sa screen. Ano yan? Ito, budget lang. Tumango siya. Pagkatapos ay bumalik sa panonood ng TV. Hindi niya alam kung gaano karaming pera ang dumaan sa account ko papunta sa pamilya niya. Hindi niya alam kung gaano karaming beses akong nag-adjust ng sariling gastos para matulungan sila. At higit sa lahat, hindi nila alam na lahat ng yon ay may ebidensya. Sa labas ay mukhang tahimik lang ang buhay ko. Masipag na accountant, mabait na asawa. Mapagbigay na manugang, pero sa loob, may mga bagay na unti-unting nag-iipon. Hindi galit, hindi pa, pero parang mabigat na bato sa dibdib. At habang nakaupo ako ngayon sa punerarya sa harap ng kabaong ni tatay, isa-isa kong naaalala ang mga taong yon. Ang mga pera, ang mga tawag, ang mga dahilan. At sa unang pagkakataon na pagtanto ko ang isang bagay. Matagal na akong tahimik. Matagal na akong nagbibigay. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Habang iniisip nila na wala akong ginagawa kundi magbigay, matagal ko nang itinatala ang lahat. May mga tawag sa telepono na alam kong magbabago ang lahat. Isang umaga sa opisina, natanggap ko ang ganoong tawag. At mula roon, parang unti-unting nagbago ang direksyon ng buhay ko. Martes ng umaga noon, tahimik ang opisina sa Makati. Nasa harap ako ng computer at nagre-review ng quarterly reports. Ang aircon sa kisame mahina ang ugong. Ang mga katrabaho ko ay tahimik na nagtatype sa kani-kanilang desk. Normal na araw, hanggang sa nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ko agad sinagot, pero nang makita akong pangalan sa screen, napakunot ang noo ko. St. Matthew's School, Lucena. Iyon ang paaralang pinagtatrabahuhan ni tatay. Pinindot ko ang answer. Hello? Hello? Chi? Sagot ng boses sa kabilang linya. Opo. Ako ito si Principal De Vera. Napatuwid ako sa upuan. Opo, ma'am. May kakaibang bigat sa boses niya. Anak, huwag kang mabibigla ha. Malamig na pakiramdam ang dumaan sa katawan ko. Bakit po? Ang tatay mo kasi. Sandali siyang huminto. Nahilo at bumagsak kanina habang naglilinis ng koridor. Parang may humigpit sa dibdib ko. Nasaan po siya ngayon? Nasa ospital na. Dinala namin kaagad. Hindi ko na halos narinig ang susunod niyang sinabi. Tumayo agad ako sa upuan ko. Pupunta po ako. Nag-leave ako agad sa opisina. Ang biyahe mula Makati hanggang Lucena ay parang napakahaba nung araw na yon. Sa bus, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan sa highway, ang mga billboard, ang mga tao sa gilid ng kalsada. Pero wala akong malinaw na nakikita. Sa isip ko, iisa lang ang tanong. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Pagdating ko sa ospital sa Lucena, agad kong sinalubong ng amoy ng disinfectant. Malakas ang ilaw sa koridor. May mga nurse na naglalakad na may hawak na clipboard. Sa dulo ng hallway, nakita ko ang principal. Chi, sabi niya nang makita ako. Nasaan po siya? Sa room 204. Halos tumakbo ako papunta roon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si tatay. Nakahiga siya sa kama. May oxygen tube sa ilong. May IV sa braso. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, mukha siyang mahina. Tay, mahina akong sabi. Iminulat niya ang mata niya. At nang makita niya ako ay ngumiti siya. Anak. Ilang oras pagkatapos noon, kinausap ako ng doktor sa maliit na consultation room. May amoy ng alkohol at papel sa loob. Umupo ako sa harap ng mesa niya. Miss Santos, sabi ng doktor, matagal na bang inuubo ang tatay mo? Napaisip ako. Minsan po, pero hindi naman po madalas. Tumango siya. Base sa mga tests,
Huminga siya ng malalim. May komplikasyon na sa baga at puso niya. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa likod ko. Paano po nangyari yun? Matagal na exposure sa chemical. Bleach, cleaning agents. Dagdag pa ang pagod at stress. Tahimik ako. Matagal na po ba ito? Tumango ang doktor. Matagal na. Siguro mga ilang taon na. Napahawak ako sa noo ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Hindi sumagot ang doktor. Pero alam ko ang sagot. Kilala ko si tatay. Ayaw niyang maging pabigat. Kinagabihan tinawagan ko si Leo. Nasa labas ako ng ospital noon. Malamig ang hangin. May amoy ng gamot at usok mula sa kalsada. Leo? Sabi ko. Oh, nasa ospital si tatay. Tahimik siya sandali. Ano nangyari? Bumagsak daw sa school. May sakit pala siya sa baga at puso. Pwede bang pumunta ka dito? Saglit siyang hindi sumagot. Babe, busy kasi ako sa trabaho. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Kahit bukas? Tignan ko. Pagkatapos ay may narinig akong boses sa background. Si Verna. Ano yan? Si Chi. Bakit? Kinuha yata ang telepono. Chi? Sabi niya. Opo. Bakit daw nasa ospital ang tatay mo? Sinabi ko sa kanya ang sinabi ng doktor. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya isang bagay na hindi ko makakalimutan. Baka naman age-related lang yan. Nanlaki ang mata ko. Huwag agad gumastos ng malaki. Baka minor lang. Parang may kung anong naputol sa loob ko. Sa mga sumunod na linggo, pabalik-balik ako sa ospital. Minsan mula Makati, minsan diretso na akong nagstay sa Lucena. Ako ang nag-aayos ng gamot. Ako ang nagbabayad ng bills. Ako ang nagbabantay sa gabi. Samantalang si Leo, isang beses lang dumalaw. At si Verna naman, hindi kailanman pumunta. Pero sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang mga tawag nila. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni tatay, tumunog ang cellphone ko. Verna, sinagot ko. Chi, may problema. Ano po iyon? Nasira ang washing machine. Napapikit ako. Ma, pwede bang ikaw na muna sa bayad? Tumingin ako kay tatay. Mahina ang paghinga niya. May oxygen tube sa ilong. At sa sandaling yon, doon ko unang naramdaman ang matinding pag-iisa. Habang ako, nagbabantay sa ospital, sila tuloy ang reklamo, tuloy ang gastos, tuloy ang buhay na parang walang nangyayari. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may tanong na pumasok sa isip ko. Hanggang kailan ako magtitiis? May mga sandali sa buhay na hindi mo kaya mag-isip ng malinaw. Pagod ka na, emosyonal ka, at ang tanging gusto mo lang ay matapos ang lahat ng problema. Sa ganoong sandali ako nahulog sa isa sa pinakamalupit na desisyon ng buhay ko. Halos 2 linggo na akong pabalik-balik sa ospital sa Lucena. Ang silid ni tatay ay may amoy ng halo-halo ng disinfectant, gamot at malamig na hangin mula sa aircon. Sa labas ng bintana makikita ang parking lot ng ospital. Sa gabi, tahimik iyon. Ang ilaw lang mula sa posteng nagliliwanag sa madilim na asfalto. Sa loob ng room, naririnig ang tuloy-tuloy na tunog ng monitor. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni tatay. Mahina ang paghinga niya. Paminsan-minsan ay napapangiwi siya. Kapag nagigising siya, sinusubukan niyang ngumiti. Anak, mahina niyang sabi minsan. Andito lang ako, tay. Sagot ko naman. Hinawakan ko ang kamay niya. Magaspang pa rin ang balat nito. Parang hindi na nagbago kahit nasa ospital na siya. Sa loob ng ilang minuto nakatulog ulit siya. At sa katahimikan ng silid, nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Kinuha ko ang telepono. Si Verna. Nakapikit ako saglit bago sagutin. Hello po? Chi, sabi niya agad. Medyo paawa ang tono ng boses niya. Opo, may ipapakiusap sana ako. Hindi ko alam kung bakit,
pero may kaba agad sa dibdib ko. Ano po iyon? May trip kasi kami sa Singapore. Napakunot ang noo ko. Trip po? Oo, family trip. Matagal na namin itong plano. Tahimik ako. Ma, last minute lang kasi. Dagdag niya, medyo kulang ang credit limit ng card ko. Parang may malamig na dumaan sa dibdib ko. Pwede bang gamitin mo ng supplementary card mo? Iyon ang card na nakalink sa main account ko. Ginagamit nila paminsan-minsan kapag may kailangan. Pero ngayon, habang nasa ospital si tatay, parang hindi ko kayang i-process ang hinihingi niya. Ma, critical pa po ang tatay ko. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita ulit. Isang beses lang naman to. Once in a lifetime trip. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ni Leo sa background. Give me the phone. Ilang segundo lang siya na ang kausap ko. Babe? Leo. Narinig ko ang sinabi ni Mama. Pwede bang? Babe. Putol niya. Last minute na to. Book na ang tickets. Kung hindi mo tuloy, nakakahiya. Napahawak ako sa noo ko. Pero nasa ospital si tatay. Alam ko. Pero hindi naman tayo mawawala ng pera, diba? Babawi rin naman tayo. Tahimik ako. Tsaka matatanda na rin sila. Dagdag niya pa. Pagbigyan mo na. Sa sandaling yon, pakiramdam ko ubos na ang lakas ko. 2 linggo na akong kulang sa tulog. 2 linggo na ako nag-aalala. 2 linggo na ako nagbabayad ng hospital bills. At ngayon, may humihingi pa sa akin ng tulong para sa bakasyon. May maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, wag. Pero mas malakas ang pagod. Mas malakas ang pakiramdam na gusto ko na lang matapos ang usapan. Okay, sabi ko sa wakas. Tahimik sa kabilang linya. Talaga? Tanong ni Leo. Oo. Basta wag sobra. Promise. Sabi niya naman agad. 2 araw pagkatapos noon, nakita ko sa social media ang mga unang larawan. Nasa airport sila. Nakangiti. May hawak na maleta. May caption pa si Verna. Finally, Singapore family trip. Tinitigan ko ang larawan. Naroon si Leo. Naroon ang mga kapatid niya. Naroon ang mga pamangkin. Lahat sila ay masaya. Samantalang ako nasa ospital. Kinagabihan habang nakaupo ako sa tabi ni tatay, may pumasok na notification sa cellphone ko. Credit card alert. Binuksan ko. Transaction. Airline upgrade 48,000 pesos. Napakunot ang noo ko. Ilang minuto lang may isa pa. Hotel deposit 120,000 pesos. Huminga ako ng malalim. Masyado na. Mahina akong bulong. Pero hindi pa doon natapos. Ilang oras lang lumipas, may isa pang notification. Luxury boutique, 65,000 pesos. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. Sa kabilang kama, mahina ang paghinga ni tatay. Sa kabilang bansa, nagsha-shopping sila. Hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Sa halip, tahimik lang ako umupo sa plastic chair sa tabi ng kama ni tatay. Pinatay ko ang screen ng cellphone at tumingin sa mukha niya. Mahina ang paghinga niya. Mabagal. Pagod. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may malinaw na bagay na pumasok sa isip ko. Habang ako, naglilinis ng sugat ng buhay ko sa ospital, sila, naglalakad sa mall sa ibang bansa. At sa katahimikan ng gabing iyon, may kung anong nagising sa loob ko. Hindi galit. Hindi pa. Pero parang unang pagmulat ng mata pagkatapos ng mahabang panaginip, doon ko unang naisip. Baka mali na ang lahat ng pinapayagan kong mangyari. May mga gabi na hindi mo malilimutan habang buhay. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil sa gabing iyon, may bahagi ng puso mo na tuluyang nagbabago. Ang gabing pumanaw si tatay. Isa iyon sa mga gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Mahigit 12:00 na ng gabi sa ospital. Tahimik ang hallway. Ang mga ilaw sa kisame maputla at malamig.
May naririnig na mahinang pag-uusap ng mga nurse sa nurse station sa dulo ng koridor. Sa loob ng room ni tatay, naroon pa rin ang parehong tunog. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya. Nakapatong ang ulo ko sa gilid ng kama habang hawak ko ang kamay niya. Mainit pa rin iyon, kahit mahina na ang pulso niya. Sa labas ng bintana, halos walang ilaw. Madilim ang parking lot. Paminsan-minsan lang may sasakyang dadaan. Ilang oras na kaming ganito, tahimik. Hanggang sa naramdaman kong gumalaw ang kamay ni tatay. Napalingon ako agad. Tay, unti-unti niyang iminulat ang mata niya. Mahina, parang mabigat. Anak, bulong niya. Nandito lang ako. Sagot ko naman agad. Lumapit ako sa kanya. Okay lang ako, tay. Tinitigan niya ako. Parang may gusto siyang sabihin, pero hirap siyang magsalita. Hinawakan ko ang kamay niya ng mas mahigpit. Huwag ka mag-aalala, sabi ko. Magiging okay din ang lahat. Ngunit umiling siya ng bahagya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. Anak, huminga siya ng mabigat. Piliin mo naman. Sandali siyang napahinto. Ang sarili mo. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Tay, pero bago pa ako magsalita, biglang nag-iba ang tunog ng monitor. Doc! Sigaw ko. Tumakbo ang nurse papasok ng room. May isa pang nurse sa sumunod. Mabilis ang mga galaw nila. May mga utos, may mga tunog ng equipment. Pero kahit nasa loob ako ng room, parang malayo ang lahat ng narinig ko. Parang lumabo ang paligid. Nakatayo lang ako sa gilid. Hawak pa rin ang kamay ni tatay. Hanggang sa tumingin ang doktor sa akin. At marahan siyang umiling. Tahimik ang buong silid. At sa sandaling yon, naramdaman kong parang may malaking bahagi ng mundo ko ang nawala. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Parang panaginip lamang ang lahat. Ako ang nagpunta sa admin office ng ospital. Ako ang pumirma sa mga papeles. Death certificate. Ang dalawang salitang yon ay parang kutsilyo sa dibdib. Pagkatapos noon, ako rin ang tumawag sa punerarya sa San Pablo. Kailan po kukunin ang katawan? Tanong ng isang staff sa telepono. Ngayong umaga, sagot ko. Paglabas ko ng ospital, may ilang tao lang sa labas. May amoy ng kape mula sa maliit na tindahan sa tabi ng gate. Doon ko nakita ang principal at dalawang dating kasamahan ni tatay sa school. Chi, sabi ng principal, at bago pa siya makapagsalita, niyakap niya ako. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Sa loob ng ilang oras, dumating ang ilang tao mula sa paaralan. May guard, may janitor na kasama ni tatay noon sa trabaho. May isang guro na matagal niya nang kakilala. Tahimik silang tumulong sa pag-aasikaso. May nagdala ng pagkain, may nag-asikaso ng transport, may nagtanong kung may kailangan ba ako. Mga simpleng tao, pero sila ang nandoon. Bandang madaling araw, nakaupo ako sa isang plastic chair sa labas ng punerarya. Tahimik ang paligid. May amoy ng kandila at bulaklak sa hangin. Nasa loob na ng viewing room ang katawan ni tatay. Doon ko naisip, kailangan kong tawagan si Leo. Kinuha ko ang cellphone ko. Pinindot ang pangalan niya. Isang ring bago siya sumagot. Hello? Mahina ang boses ko. Leo? Oh, babe. Patay na si tatay. Tahimik ang kabilang linya. Akala ko may sasabihin siya agad. Pero sa halip, may narinig akong ibang tunog. May boses ng tao. May mga batang tumatawa. May elevator chime. At may mga taong nagsasalita ng English sa background. Parang nasa mall. Nasa Singapore pa ba kayo? Tanong ko. Oo, sagot niya. Shopping lang kami sandali. Parang may kung ano namang bumigat sa dibdib ko. Patay na si tatay. Ulit ko. Tapos na ang lahat. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita.
Babe, ano? Try namin kumuha ng flight. Kailan? Siguro in 2 days? Nanlaki ang mata ko. 2 days? Medyo mahal kasi ang last minute eh. Tsaka may nakabook pa kaming tour bukas. Napapikit ako. Layo. Ako lang mag-isa dito. Babe, sabi niya. Ayusin mo na lang muna dyan. Pagbalik namin, tutulungan kita. Matagal akong hindi nagsalita pagkatapos noon. Naririnig ko pa ang ingay sa background ng tawag. Mga taong naglalakad, mga batang tumatawa. Parang ibang mundo. Samantalang ako, nakaupo sa harap ng punerarya. Sa loob ng ilang metro mula sa akin, nasa kabaong ang tatay ko. Sa wakas ay nagsalita ako. Okay. Pagkatapos ay pinatay ko ang tawag. Tahimik ang paligid. May malamig na hangin na dumaan sa mukha ko. At sa sandaling yon, hindi lamang ang tatay ko ang nawala. May isa pang bagay na tuluyang namatay sa loob ko. Hindi galit, hindi pa. Pero parang isang malamig na bahagi ng puso ko na hindi muling babalik sa dati. Ang burol ni tatay ay ginawa sa isang maliit na punerarya sa San Pablo, Laguna. Hindi iyon marangya, hindi malaki, pero tahimik. May amoy ng kandila at bulaklak na halo sa malamig na hangin ng aircon. Sa gitna ng viewing room, naroon ang kabaong ni tatay. Puting bulaklak ang nakapalibot dito. Sa gilid ng mesa ay may larawan niya. Nakangiti habang suot ang lumang polo niya. Ang parehong polo na madalas niyang isuot kapag may espesyal na okasyon. Nakaupo ko sa tabi ng kabaong. Tahimik. Pagod na ang katawan ko, pero parang ayaw pang magpahinga ng isip ko. Sa unang araw ng burol, nagsimulang dumating ang mga tao. Hindi sila nakasuit. Hindi sila nakamamahaling damit. Mga simpleng tao lang. Una, dumating ang isang matandang guro mula sa paaralan kung saan nagtatrabaho si tatay. Chi, sabi niya habang lumalapit. Opo, hinawakan niya ang kamay ko. Napakabuti ng tatay mo. Tuwing maaga akong pumapasok sa school, siya ang una kong nakikita. Lagi siyang nagwawalis ng koridor. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi pa nagsisimula ang klase, malinis ng buong building. Pagkatapos niya ay may dumating na 2 janitor na dating kasama ni tatay sa trabaho. May dala silang maliit na bouquet ng bulaklak. Ma'am Chi, sabi ng isa, pasensya na po kung ito lang nabigay namin. Napailing ako agad. Salamat po. Tatay niyo po nagturo sa amin kung paano maglinis ng gym kapag may graduation. Ngumiti lang siya ng bahagya. Lagi niyang sinasabi na kahit janitor ka lang, pwede ka pa rin maging proud sa trabaho mo. Maya-maya may dumating namang isang dating estudyante. Mukha pa siyang bata. Ma'am Chi, sabi niya. Oh, naalala niyo pa po ako? Umiling ako. Hindi. Binibigyan po ako ng tatay niya ng pandesal dati. Nagulat ako. Talaga ba? Opo. Kapag wala akong baon, di ko nga alam kung bakit pero napangiti ako kahit may luha sa mata ko. Habang tumatagal ang gabi, parami ng parami ang mga taong dumadating. Isang guard, 2 guro, isang utility staff. At bawat isa sa kanila may kwento tungkol kay tatay. Tinulungan niya ako magbuhat ng mesa kahit hindi niya trabaho. Siyang naglinis ng buong gym bago ang event kahit overtime na. Pinahiram niya ako ng pamasahe nung naubusan ako. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, parang unti-unti kong nakikita ang buhay ni tatay mula sa ibang mata. Hindi lang siya janitor. Para sa kanila, siya ang taong tahimik na tumutulong kahit walang nakakakita. Pero habang dumarami ang mga bisita, may isang tanong na paulit-ulit kong naririnig. Nasaan ang asawa mo? Napatingin lang ako sa kanila. May emergency lang po sa biyahe. Tumango sila. Pero maya-maya may isa pang nagtanong. Nasaan ang mga in-laws mo? Napangiti ako ng pilit. Nasa abroad pa po. Hindi ko kayang sabihin ng totoo.
Hindi ko kayang sabihin na habang nandito ako sa burol ng tatay ko, sila ay nasa ibang bansa naman, nagbabakasyon. Bandang gabi ng ikalawang araw ng burol, may isang babaeng mabilis na maglakad papasok ng punerarya. Matangkad, maayos ang suot, may hawak na malaking bag. Chi! Pagkarinig ko ng boses na yon, napatingin ako kaagad. Mara? Lumapit siya at agad akong niyakap. Si Mara ang matalik kong kaibigan mula pa nung college. At ngayon, isa na siyang abogada sa Maynila. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko. Nasa hearing ako kanina. Sagot niya. Tapos, dumiretso na ako dito. Pagkahiwalay namin, napansin niyang wala akong masyadong tulog. Grabe, sabi niya. Mag-isa mo tong inasikaso lahat? Tumango ako. Napakunot naman ang noon niya. Nasan bang asawa mo? Tahimik ako. Doon pa lang, alam niya nang may mali. Pagkatapos ng ilang minuto, hinila niya ako papunta sa isang tahimik na dulo ng punerarya. May maliit na sofa roon. May amoy ng kape mula sa paper cup na iniwan ng isang bisita. Umupo kami. At ngayon, sabi niya, sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik ako sandali. Pagkatapos, parang bumukas ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Singapore trip, ang tungkol sa credit card, ang tungkol sa pagkamatay ni tatay habang wala sila, at ang tungkol sa 7 taon na paghihingi ng pera ng pamilya ni Leo. Hindi siya nagsalita habang nakikinig, pero habang tumatagal lalo siyang sumisikip ang panga. Wait, sabi niya sa wakas. Ulitin mo. Magkano nang nabigay mo sa kanila? Napaisip ako. Hindi ko alam eksakto eh. Pero may records ako. Bigla siyang napatingin sa akin. Records? Oo. Lahat ng transfers. Lahat ng gastos. Tumango siya ng mabagal. Good. Napakunot ang noo ko. Anong good? Chi, hindi ka lang nila ginamit. Tingin ko may financial abuse na nangyayari dito. Tahimik ako. Hindi ko pa naririnig ang salitang yon sa sarili kong sitwasyon. Sumandal si Mara sa sofa. Tumingin siya sa kabaong ni tatay sa gitna ng room. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Makinig ka, sabi niya. Hindi kita pipilitin. Pero kung gusto mo, pwede nating ayusin to. Anong ibig mong sabihin? Legal. Documentation. Reimbursement. Separation pa kung kailangan. Nanlaki ang mata ko. Parang biglang naging seryoso ang lahat. Pero Mara, Chi, hinawakan niya ang kamay ko. Tingnan mo ang sarili mo. Mag-isa ka nagbabantay sa burol ng tatay mo. Samantalang ang asawa mo? Tahimik ako. Hindi ko na kailangang sabihin ang sagot. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa tahimik na sulok ng punerarya, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Hindi pa galit, hindi pa paghihigante, pero parang may bagong direksyon nang nabuo sa isip ko. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si tatay, may isang malinaw na tanong na pumasok sa isip ko. Kung sinabi niya bago siya mamatay, piliin mo naman ang sarili mo. Panahon na kaya para sundin ko iyon? Gabi na sa punerarya. Tahimik ang paligid. Ang mga bisita ay isa-isa nang umuuwi. Ang ilang kandila sa gilid ng silid ay kumikislap habang ang ilaw ng kisime ay nagbibigay ng malamig na liwanag sa buong viewing room. Sa gitna ng silid naroon ang kabaong ni tatay. Ang puting bulaklak sa paligid nito ay bahagyang nalalantana dahil sa tagal ng pagbabantay. Sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid, nakaupo ako kasama si Mara. Sa harap namin ay ang laptop ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako umiiyak. Hindi ako nagagalit. Tahimik lamang ako. Buksan mo, sabi ni Mara habang nakasandal siya sa upuan. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay binuksan ko ang laptop. Ang malamig na ilaw ng screen ay tumama sa mukha ko. Nag-login ako sa online banking account ko. Ilang segundo lang
Lumabas ang dashboard at nakita ko mga transaction alerts. Scroll mo, sabi ni Mara. Dahan-dahan kong binaba ang screen. Isa-isang lumabas ang mga bagong gastos. Luxury Hotel, Marina Bay, 128,000 pesos. Napahinto ako. Hotel pa lang yan, sabi ni Mara. Nag-scroll ulit ako. Designer boutique, 63,000 pesos. Theme park tickets, 29,000 pesos. Fine dining restaurant, 41,000 pesos. Airport lounge access, 12,000 pesos. Isa pa, luxury mall purchase, 87,000 pesos. Parang unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Habang ako, nagbabantay sa ospital. Habang ako, nag-aasikaso sa burol ni tatay. Sila, naglalakad sa mall sa Singapore. Galit ka ba? Tanong ni Mara. Matagal akong hindi sumagot. Tingnan ko lang ang screen. Ang bawat numero, ang bawat transaction, ang bawat gastos na dumaan sa account ko. Sa wakas ay nagsalita ako. Hindi. Napakunot ang noo niya. Bakit hindi? Umaling ako. Hindi na. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa loob ko. Parang may bahagi ng puso ko na nagsara na. At sa katahimikang yon, mas naging malinaw na ang lahat. Kailangan natin ng records, sabi ni Mara. Meron ako, sagot ko. Binuksan ko ang isang folder sa laptop. Personal records. Sa loob nito, may isa pang folder. Transfers. Nanlaki ang mata ni Mara. Wow! Isa-isa kong binuksan ng mga file. Screenshots ng bank transfers. Pictures ng resibo. Notes ng bawat gastos. Chi, sabi niya. Grabe to. Ugali ko lang, sagot ko. Accountant ako. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga. Habang nagsasalita siya, patuloy ako nag-iipon ng mga bagong screenshot. Mga gastos nila sa Singapore, mga petsa, mga halaga, mga merchant name. Ready ka ba? Tanong ni Mara. Tumingin ako sa kanya. Anong susunod? Puputulin natin. Napatingin ulit ako sa laptop. Paano? Kausapin mo ang bank. Tumango ako. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang hotline ng bangko. Matagal ang ring. Pagkatapos ay may sumagot na agent. Good evening, this is the customer service. How may I assist you? Huminga ako ng malalim. Hello? I'd like to report a compromised supplementary card. Tahimik si Mara habang nakikinig. Sinabi ko ang card number, ang account details. Pagkatapos ay dinagdag ko. I want the supplementary cards frozen immediately. Understood, ma'am, sabi ng agent. Would you also be adjusting the spending limit? Oo, set it to 0. Ilang segundo ang lumipas. Done, ma'am. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Tahimik ang punerarya. Sa gitna ng silid, nakahiga si tatay sa kabaong. Sumandal naman si Mara sa upuan. Okay, sabi niya. Next step. Ano yan? Legal. Nanlaki ang mata nito. Kailangan ba? Chi. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. 7 taon kang ginamit ng pamilya na yan. Hindi lang to simpleng away mag-asawa. Gagawa tayo ng separation strategy. Hindi pa divorce. Puro legal protection. Tumango ako ng mabagal. Ano pa? Reimbursement claims. Lahat ng pera na pinahiram mo sa kanila, pwede nating habulin. Naisip ko ang lahat ng records sa laptop ko, ang lahat ng resibo, ang lahat ng transfer. At sa wakas, naramdaman ko ang kakaibang lakas sa loob ko. Isinara ko ang laptop, tumayo ako mula sa upuan. Naglakad ako papunta sa kabaong ni tatay. Tahimik ang silid.
Ang ilaw mula sa kisame tumama sa puting bulaklak sa paligid niya. Huminto ako sa tabi ng kabaong. Tay, mahina akong sabi. Pasensya na ko ngayon ko lang naintindihan. Naalala ko ang sinabi niya sa ospital. Piliin mo naman ang sarili mo. Dahan-dahan kong hinawakan ang gilid ng kabaong. At ngayon, huminga ako ng malalim. Gagawin ko na. Sa likod ko narinig ko ang boses ni Mara. Ready ka na? Tumango ako. Hindi na ako umiiyak. Hindi na ako natakot. Sa gabing yon, habang katabi ang kabaong ng ama kong buong buhay na nagsakripisyo para sa akin, sinimulan kong bawiin ang buhay na matagal nang ninakaw sa akin. Tahimik ang punerarya ng gabing yon. Kakaunti na lamang ang bisita. Ang ilang upuan sa viewing room ay bakante na. Ang mga kandila sa gilid ay patuloy na kumikislap, habang ang amoy ng bulaklak at insenso ay nakahalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa gitna ng silid naroon pa rin ang kabaong ni tatay. Tahimik, payapa, parang wala nang bigat sa mukha niya. Nakaupo ko sa tabi nito habang hawak ang cellphone ko. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Mara. Abala sa pag-check ng ilang dokumento sa tablet niya. 9:00 na ng gabi at alam kong anumang oras darating ang tawag. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na iyon. Parang may paparating na bagyo na alam mong hindi mo na mapipigilan. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto, nag-vibrate ang cellphone ko. Napatingin ako sa screen. Si Verna. Napatingin si Mara sa akin. Siya na? Tanong niya. Tumango ako. Huminga ako ng malalim bago pindutin ang answer. Hello? Hindi pa ako tapos magsalita, sumabog agad ang boses sa kabilang linya. Chi, ano bang nangyari? Napaurong ako ng bahagya. Bakit hindi na gumagana ang card ko? Sa background ng tawag, maririnig ang ingay ng maraming tao. May rolling luggage na gumugulong sa marmol na sahig. May mga foreign accent. May receptionist na nagsasalita ng English. Halatang nasa hotel lobby sila. Ma'am, we cannot process the payment. Sabi ng isang staff sa background. Please check another card. Wait! Sigaw ni Verna. Pagkatapos ay bumalik ang galit niya sa akin. Chi, sagutin mo ako. Bakit decline ang card? Tahimik lang ako sandali. Sa harap ko ay nakatayo ang kabaong ni tatay. Sa kabilang linya, nagwawala ang binan ko dahil sa credit card. Bural lang tatay ko ngayon. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Parang hindi nila inaasahan ang sagot ko. Pagkatapos ay muling nagsalita si Verna. Ano ngayon? Napapikit ako sandali. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil sa wakas, klaro na sa akin kung sino talaga siya. Patay na ang tatay ko. Sabi ko ng mabagal. Nasa burol ako. Pero kayo, tumingin ako sa kandila sa gilid ng silid. Nasa abroad. Tapos ang card pa rin ang iniiyakan mo. Chi, biglang sumingit ang boses ni Leo sa tawag. Give me the phone, ma. Ilang segundo lang siya na ang kausap ko. Babe, sabi niya. Calm down lang tayo. Hindi ako sumagot. Nasa hotel lobby kami ngayon. Dagdag niya. Hindi kami makapag-check out. Nade-decline ang card. Leo, sabi ko. Ano? Nasaan kayo? Marina Bay? Narinig ko ang elevator chime sa background. May mga batang tumatawa. May isang babae nagsasalita ng Mandarin. Parang wala silang iniintinding problema. Samantalang ako, nasa punerarya. Babe, sabi ni Leo, pwede mo bang ayusin? Siguro glitch lang yan. Tahimik pa rin ako. Chi, please. Napapahiya na kami dito. Napatingin ako kay Mara sa kabilang mesa. Tahimik siyang nakikinig. Pagkatapos ay tumingin ako ulit sa kabaong ni tatay. Leo, sabi ko. Oh? Hindi glitch yan. Tahimik ang kabilang linya. Anong ibig mo sabihin? Pinutol ko. Parang tumigil ang mundo sa kabilang linya.
Pinutol? Ulit ni Leo. Oo. Bakit? Chi! Sigaw ni Verna sa background. Ano daw sabi niya? Hindi ko na sinagot ang tanong ni Leo. Sa halip, sinabi ko ang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Patay ang tatay ko. Nag-aasikaso ako ng burol. Mag-isa. Tahimik sa kabilang linya. Samantalang kayo. Huminga ako ng malalim. Nagsha-shopping sa Singapore. Babe, sabi ni Leo. Pag-usapan natin to pag uwi namin. Umiling ako kahit hindi niya nakikita. Hindi, Chi. Ang susunod nating pag-uusapan, putol ko. Hindi na bilang mag-asawa. Tahimik siya. Kundi bilang mga taong mananagot. Sa kabilang linya, naririnig ko pa rin ang kaguluhan sa hotel lobby. May receptionist na nagsalita. May mga taong nagbubulong. Siguro nag-aalala na sila kung paano sila makakapag-check out. Sa wakas, nagsalita ulit si Verna. Chi, sigaw niya. Anong gagawin namin ngayon? Doon ko na binitawan ng mga salitang matagal nang nakatago sa loob ko. Maghanap kayo ng paraan. Tahimik ang linya. Magbenta kayo ng alahas. Manghiram kayo ng pera. O, magtrabaho kayo. Huminga ako ng malalim. Hindi ako ang sasalo sa inyo ngayon. At pagkatapos, sinabi ko ang huling linya. Tapos na. Pinatay ko ang tawag. Tahimik ang buong punerarya. Naririnig ko lang mahinang ugong ng aircon at ang paggalaw ng kandila sa gilid ng silid. Hindi ako nanginginig. Hindi ako umiiyak. Sa halip, parang may mabigat na bagay na tuluyang naalis sa dibdib ko. Lumapit si Mara. Tapos na? Tanong niya. Tumango ako. Sa harap ko nasa kabaong si tatay, tahimik, payapa. At sa sandaling yon, alam ko ang isang bagay. Pagkatapos ng tawag na yon, wala nang babalikan. Matapos ang libing ni tatay, biglang naging tahimik ang lahat. Ang mga araw na puno ng bisita, kandila at bulaklak ay natapos na. Ang mga taong dumadalaw sa burol ay bumalik na sa kani-kanilang mga buhay. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ako ay mag-isa. Ang inuupahang kwarto ni tatay sa Lucena ay maliit. Halos pareho pa rin ang itsura nito mula nung bata pa ako. May lumang kama na bakalang frame. May maliit na mesa sa gilid na may electric fan. Sa pader may nakasabit na lumang kalendaryo ng isang hardware store. Sa sulok naroon ang toolbox niya. Ang kahon na palagi niyang ginagamit kapag may inaayos siya sa bahay. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong naamoy ang pamilyar na amoy. Halo ng sabon, lumang kahoy at konting bleach. Ang amoy ng buhay ni tatay. Huminga ako ng malalim. Tay, mahina akong bulong. Parang umaasa akong sasagot siya. Pero ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng electric fan. Sinimulan kong ayusin ang mga gamit niya. May ilang damit na nakasabit sa lumang cabinet. May kahon ng mga resibo. May mga lumang notebook na puno ng sulat kamay niyang lista ng gastusin. Habang isa-isa kong tinitingnan ng mga ito, napapansin ko kung gaanong kasimple ang buhay niya. Halos wala siyang sariling luho. Halos lahat ng pera niya napunta sa pag-aaral ko. Habang nag-aayos ako sa sulok ng kwarto, napansin ko ang toolbox sa ilalim ng mesa. Medyo mabigat iyon. Binuksan ko. Sa loob ay may maliit na martilyo, screwdrivers at ilang pako. Pero sa ilalim, may nakita akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang brown envelope. Medyo luma na ang papel. At sa harap nito may sulat kamay. Para kay Chi. Buksan mo lang kapag wala na ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Sa loob ay may isang liham, may ilang resibo, at isang maliit na folder ng dokumento. Una kong binasa ang sulat. Ang sulat kamay ni tatay ay pamilyar sa akin. Medyo malalaki ang letra, medyo hindi pantay. Anak, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin wala na ako.
Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo ang lahat habang buhay pa ako. Ayoko mag-alala ka. Pero may mga bagay na kailangan mong malaman. Huminto ako sandali. Ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Sa loob ng envelope may ilang dokumento. Isa sa mga yon ay isang contract of sale. Napakunot ang noo ko habang binabasa ito. Isang maliit na lote sa Sariaya, Quezon. At ang pangalan ng buyer, Mang Ruben Santos. Nanlaki ang mata ko. May mga sirisibo rin ng hulog. Ilang taon na ang nakalipas. Unti-unti niyang binabayaran ng lupa. Hindi mo sinabi sa akin. Mahina akong bulong. Pero hindi pa doon natapos ang laman ng envelope. May isa pang folder sa loob. Pagbukas ko, may nakita akong mga papel na may perma. Promissory notes. Mga kasulatan nagsasabing may utang ang isang tao kay Mang Ruben. At nang makita akong pangalan, napahinto ako. Verna Reyes, Carla Reyes, Daniel Reyes. Ang pamilya ni Leo. Isa-isa kong binasa mga dokumento. May mga petsa, may mga halaga, may mga perma. Napaupo ako sa kama. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o iiyak. Ibig sabihin, ang mga tulong na ibinigay ni tatay sa kanila noon ay hindi lang pala basta tulong. May kasulatan, may ebidensya. Pero may isa pang dokumento sa ilalim ng folder. Isang maliit na notebook. Sa loob nito may mga handwritten notes ni tatay. Parang journal. Isa sa mga pahina ay may petsa ilang taon na ang nakalipas. Binasa ko. Narinig ko si Verna at ang kapatid ni Leo sa sala. Pinag-uusapan nila si Chi. Sabi nila masyadong mabait ang anak ko. Madali daw siyang mahututan ng pera. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol si Chi nang hindi siya nasasaktan. Pero mala ngayon, mag-iipon ako ng ebidensya. Parang may malamig na dumaan sa likod ko. Sa susunod na pahina, may isa pang pangalan. Mara. Nakausap ko si Mara. Tinulungan ko siya dati sa school nung wala siyang pambayad ng uniform. Ngayon, abogado na siya. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa pamilya ni Leo. Bigla akong napatingin sa kisame. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa pinakahuling bahagi ng notebook, may nakasulat na bagay na halos hindi ko agad maintindihan. May mga kopya ng dokumento. May mga photocopy ng property papers. Mga tax records. At may ilang pahina na may nakasulat na isang salita. Forgery. Napakunot ang noo ko. Sa notes ni tatay, may mga detalye tungkol sa ilang ari-arian ni Verna. At sa tabi ng mga ito, may mga tanong. Mga posibleng tax irregularities at mga permang hindi tugma. Parang may kung anong nabuo sa isip ko. Ang tatay kong janitor, ang taong minamaliit ng pamilya ni Leo, ay matagal nang nagtitipon ng ebidensya laban sa kanila. Nasa gilid ako ng kama habang hawak ang mga dokumento. Sa labas ng bintana, maririnig ang mahinang ingay ng tricycle na dumadaan sa kalsada. Tahimik ang buong kwarto. Tay, bulong ko. Dahan-dahan kong isinara ang notebook. Sa wakas, naintindihan ko na ang lahat. Habang iniisip ng lahat na tahimik lang siya, habang iniisip nilang madali siyang maliitin, matagal na pala siyang naghahanda. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa proteksyon ng anak niya. Kinagabihan bumalik ako sa punerarya kung saan naroon pa si Mara. Inilipag ko sa mesa ang envelope at mga dokumento. Binasa niya isa-isa. Unti-unti siyang napangiti. Chi, sabi niya, hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa ebidensya. Ang tatay mo, matagal na naghahanda. Sa wakas, naintindihan ko na ang lahat. Ang burol na akala ng pamilya ni Leo ay kahinaan ko. Ang sandaling akala nila wala na akong laban. Iyan pala ang simula ng tunay nilang pagbagsak. At ang unang taong naganda ng laban na yon ay hindi ang accountant. Hindi ang abogado, kundi ang janitor na minamaliit nila. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.